Papunta ang mga bida sa Slateport City, kung saan gaganapin ang Grand Festival ni May. Paghinto nila sa isang isla, nakakita sila ng maraming berry. Kumuha si Ash ng isa at kinain ito, ngunit napaso ang kanyang bibig dahil sa anghang nito. Sa Pokemon Center, natakot si Nurse Joy dahil inakala niyang isang halimaw si Ash na may malalaking labi. Tulad ng dati, pumorma si Brock kay Nurse Joy, kaya hinila ni Max ang kanyang mga tenga. Gusto ng grupo na alagaan ni Joy ang kanilang mga Pokemon, at tinanggap naman ni Joy ang tungkuling ito. Umalis si Ash upang sanayin ang Ice Beam ni Snorunt, sinundan siya ni Pikachu, ngunit bumangga ito sa mga automatic door. Isang grupo ng mga bata ang dumaan na nagpaplanong gumawa ng mga Pokeblock. Sinabihan sila ni Nurse Joy na maraming uri ng mga berry sa isla, kaya naglalagay sila ng mga blender sa loob ng Pokemon Center. Nakaisip ng ideya si May at umalis. Nag-aalaga sina Meowth, Jessie, at James ng mga halaman sa hardin ng Pokemon Center, pero hindi nagugustuhan ni Meowth ang trabaho na ito. Ipinaalala sa kanya ni James na siguradong bibisita ang mga bubuwit sa Pokemon Center sa lalong madaling panahon. Humiga si Meowth, kaya pinagbantaan siya ni na Jessie at James na magtrabaho, dahil wala na silang pera. Humiga rin sina Jessie at James at nangarap ng gising habang iniisip ang mga hugis ng mga ulap. Biglang may isang Pokemon na tumapak sa kanilang mga tiyan. Isa itong Munchlax at hiniling ng Team Rocket na humingi ito ng tawad. Binaliwala sila ni Munchlax kaya hinabol ito ng Team Rocket. Sa kanilang paghabol dito, nakita nila ang ilang berry blender sa loob ng center. Nakaisip ng plano si Meowth at sinabi ito kina Jessie at James na sumang-ayon naman sa kanya. Sa labas, gumamit si Snorunt ng Ice Beam, ngunit bago pa man ito tumama sa target, naglaho na ito. Sinubukan itong muli ni Snorunt, ngunit napunta ang atake pa itaas at bumagsak patungo kay Ash. Nang maalis ang pagkakayelo ni Ash, bumalik na sa normal ang kanyang mga labi. Sa loob ng center, napansin ni na Brock at Max ang mga taong naghahalo ng mga berry. Nagtataka si Max kung bakit may gumagamit ng maanghang na tomato berry, kaya ipinaliwanag ni Brock na nagdaragdag ito ng kawili-wiling lasa, basta't hindi masusobrahan sa paggamit. Lumapit sa kanila si Joy, at sinabing ang pinakamagandang paraan para malaman kung aling Pokeblock ang pinakamaganda ay ang mag-eksperimento. Sinabi ni Joy sa kanila na malaya silang kumuha ng anumang berry sa hardin para makagawa ng mga Pokeblock. Naisip ni Brock na subukang pahangain si Nurse Joy sa paggawa ng Pokeblock habang nakita naman ni Max na isa lamang itong pantasya. Dumating si May na may dalang basket na puno ng mga berry. Si May, na nakapag-ani ng maraming berry, ay nagpaplanong gumawa ng mga bagong Pokeblock upang mapabuti ang kanyang mga Pokemon para sa Grand Festival. Sinabi ni Brock sa kanya na ang sobrang dami o sobrang kaunting mga berry ay maaaring makasira sa epekto ng Pokeblock, kaya ibinigay niya rito ang cookbook na ibinigay sa kanya ni Natalie. Gayunpaman, sinabi ni May kay Brock na mayroon siyang sariling recipe. Tinawag niya itong May's Purple Surprise. Hiniwa ni May ang mga berry at hinalo ang mga ito. Lumabas ang mga Pokeblock at kinain ito ni na Brock at Max. Gayunpaman, napansin ni Brock na medyo kakaiba ang lasa, habang nagkomento naman si Max na hindi iyon matatawag na lasa, na ikinagalit ni May. Samantala, gumamit si Snorunt ng Ice Beam. Hindi nasiyahan si Ash dahil nakukulangan pa siya sa lakas nito, ngunit tinamaan siya ng isa sa mga ito. Nang maalis ang kanyang pagkakayelo, nagpa siya siyang tapusin na ang pagsasanay para sa araw na iyon. May naamoy si Munchlax at pumasok sa loob ng Pokemon Center. Sa loob, tinikman ng mga Pokemon ng mga bida ang May's Purple Surprise, kung saan sinabi ni Brock kay Ash na masyadong matapang ang lasa para sa kanya. Bumagsak ang lahat ng mga Pokemon sa sobrang pangit ng lasa, kaya pinabalik ang mga ito sa kanilang mga Pokeball. Napanghinaan ng loob si May, bagaman sinabihan siya ni Joy na kailangan pa niyang mag-eksperimento ng higit pa. Hindi nagtagal, napansin nila si Munchlax na kinakain ang lahat ng mga Pokeblock. Natuwa si May at umalis para gumawa pa ng marami. Sa pagkakataong iyon, lumitaw ang Team Rocket na nagpapanggap bilang mga taga-tikim ng Pokeblock. Sinabi nila na nandito sila upang pagandahin ang mga recipe. Nagplano si May na ibigay sa kanila ang kanyang Purple Surprise. Palihim na gumapang sina Meowth at Wobbuffet para nakawin ang mga Pokeblock. Tinikman at sinuri ng Team Rocket ang mga berry, kaya ibinigay ni May ang sa kanya. Nabigla si James sa naging lasa nito pagkatapos kainin, at iminungkahi na dapat nang sirain ang Pokeblock ni May bago pa ito makain ng iba. Gayunpaman, nagustuhan ni Jessie ang Pokeblock na ipinunto ang walang katulad nitong lasa. Biglang napansin ng mga bata na nawawala ang kanilang mga Pokeblock. Nagsimulang maghinala ang lahat na kinain nito ni Munchlax, bagaman ipinagtanggol ito ni May. Napangiti sina Jessie at James nang makitang si Munchlax ang sinisisi sa halip na sila. Sinabi ni na Jessie at James kay May na siguradong kinain ni Munchlax ang Pokeblock at iginiit na ipinagtatanggol niya ito dahil lang sa nagustuhan nito ang kanyang Pokeblock.
Dahil paalis na si Munchlax, hinabol ito ng mga bata at ng mga bida. Pagkalipas lang ng ilang sandali, kumakain na ng mga berry si Munchlax sa labas ng Pokemon Center. Nainis ang mga bata na patuloy pa rin kumakain si Munchlax matapos di umanong kainin nito ang kanilang mga Pokeblock. Ipinaalala ni May sa kanila na hindi naman talaga nila nakitang kinain ni Munchlax ang mga Pokeblock at bukod doon ay nakakain na ito ng maraming Miss Purple surprise kaya busog na ito. Gayunpaman, patuloy na kumain ng mga berry si Munchlax na sumalungat sa katwiran ni May. Hindi pa rin sumuko si May sa pagtatanggol kay Munchlax at nagpasya siyang hulihin na lang ito. Nangako si May na didisiplinahin niya ito habang sinabi naman ni Nurse Joy sa mga bata na magandang solusyon ito dahil hindi na sila magkakaroon ng ganitong problema sa susunod. Inilabas ni May si Kambusken, ngunit nawala si Munchlax. Nakita nila ito sa isang puno at kumakain pa ng mas maraming berry. Inalok ni May ang kanyang purple surprise na kinainteresa naman ni Munchlax. Gumamit si Kambusken ng fire spin, ngunit nawala na naman si Munchlax. Nakatayo ito sa likod ni May at humihingi pa ng maraming Pokeblock. Binigyan ito ni May ng huling Pokeblock at gumamit si Kambusken ng Sky Uppercut, ngunit nakakagulat na nakaiwas ito. Tumama ang ulo ni Kambusken sa puno habang namangha naman si Ash na nagawang makaiwas ni Munchlax sa ganoong atake. Gayunpaman, nadismaya ang lahat ng mapagtanto na hindi pala talaga umiwas si Munchlax kundi nagpatumba lang para umidlip. Nilapitan ito ni May para gisingin at binigyan niya ito ng isa pang Pokeblock. Handa nang makipaglaban si Munchlax, kaya gumamit si Kambusken ng Sky Uppercut, ngunit muling nakaiwas si Munchlax kaya muling tumama ang ulo ni Kambusken sa puno. Ganun pa man, pinulot lang pala ni Munchlax ang berry sa lupa para kainin. Naiwan sa center ang Team Rocket na naghahalo ng mga berry, at nagplano si Jessie na nakawin din si Pikachu. Nagpa siyang kumain ng isang huling berry si James pero tomato berry ang kanyang nakuha, kaya namaga ang kanyang mga labi. Tumakbo si James papunta sa mga bida, habang nag-aapoy ang kanyang bibig. Nang mapansin ang mga Pokeblock na nahuhulog mula sa bag ni James, pati na rin ang kawalan nito ng kaalaman sa anghang ng tomato berry, nalaman ng mga bida at ni Nurse Joy na peke ang mga profesional na tagatikim na ito. Agad na dinakma ni Jessie si Pikachu at inalis ng Team Rocket ang kanilang mga disguise. Tumakas sila gamit ang balon, kaya gumamit si Kambusken ng fire spin na nagpalaya kay Pikachu. Nagsimulang mahulog ang mga Pokeblock, kaya tumalon si Munchlax papunta sa balon para kainin ang mga ito. Pumasok si Munchlax sa isa sa mga bag ng Pokeblock, kaya sinubukan ni Jessie na ipagpag ito. Nahulog ang isang bag kasama si Munchlax at nasalo ito ni May. Inilabas ni Ash si Snorunt para gumamit ng Ice Beam, ngunit napunta sa itaas ang atake at tumama sa isang puno. Inasar sila ng Team Rocket dahil may natitira pa silang isang bag ng Pokeblock, ngunit natusok ang balon ng isang patusok na yelo mula sa nagyelong puno. Tumalsik ang Team Rocket at nagsimulang kainin ni Munchlax ang mga nahulog na berry. Nagbato si May ng Pokeball, ngunit kinain ito ni Munchlax. Gayunpaman, nahuli si Munchlax ng Pokeball mula sa loob ng kanyang bibig. Nagulat sina Ash, Brock, at Max sa kakaibang pagkahuling ito, habang sinabi naman ni Nurse Joy na may Munchlax na ngayon si May. Masaya si May na nakahuli siya ng Munchlax. Nananghalian ang mga bida. Mabilis na kinain ni Ash ang kanyang pagkain dahil kailangan pa niyang turuan si Snorunt na gumamit ng Ice Beam ng maayos. Gusto rin ni May na sanayin ang kanyang mga Pokemon, ngunit nagalit siya nang makitang kinakain ni Munchlax ang lahat ng pagkain ng kanyang mga Pokemon. Biglang umalis si Munchlax. Susubukan sanang gumamit ni Snorunt ng Ice Beam, ngunit nabigo ito. Biglang nasalo ni Ash ang isang sandwich at isang lalaki ang dumating na sumisigaw na ibalik ang kanyang sandwich. Gayunpaman, habang tumatakbo siya pababa sa isang burol, bumangga siya sa isang puno. Nang ibibigay na sana ni Ash ang sandwich sa lalaki, nakita nilang kinain iyon ni Munchlax sa isang iglap. Sumigaw ng malakas ang lalaki, at pagkatapos ay sinabi sa mga bida na mas mabuti na ang pakiramdam niya ngayon. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Morrison, na gustong lumahok sa Hoenn League. Ipinakilala rin ni Ash ang kanyang sarili, at sinabing plano niyang manalo sa league. Sinabi rin ni Morrison na plano niyang maging isang Pokemon Master, tulad ng gusto ni Ash. Gayunpaman, nagsimulang magtalo ang dalawa dahil pareho nilang ayaw magpatalo, at sa huli ay nagpasya silang daanin na lang ito sa isang laban. Inilabas ni Ash si Pikachu at si Morrison naman ay isang Beldam. Nagsimula si Beldam gamit ang takedown, ngunit umiwas si Pikachu at gumamit ng quick attack. Muling gumamit si Beldam ng takedown na ikinagulat ni May. Ipinunto ni Max na takedown lang ang tanging atake na alam ni Beldam, na ikinabigla ni May at nagtaka kung paano mananalo si Morrison. Umiwas si Pikachu at gumanti ng atake gamit ang Thunderbolt. Sumugod si Beldam gamit ang takedown, kaya tumalon si Pikachu, ngunit agad na muling umatake si Beldam at hindi ito naiwasan ni Pikachu sa ere.
Bumagsak si Pikachu na agad namang bumangon para umiwas sa atake, ngunit natamaan na naman ito sa ere ng takedown ni Beldam. Muling gumamit si Beldam ng takedown at sinalag ito ni Pikachu gamit ang Iron Tail, ngunit parehong natalo ang dalawang Pokemon. Parehong nilapitan ni Ash at Morrison ang kanilang mga Pokemon para kamustahin. Inisip ni Morrison na mas marami siyang badge kaysa kay Ash at ipinagmalaking mayroon na siyang 7. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Brock na 2 buwan na lang bago magsimula ang Hoenn League na ikinabigla ni Morrison. Ipinakita ni Ash ang sa kanya at nabigla si Morrison nang mabilang na 8 ang lahat ng badge ni Ash. Tumakbo paalis si Morrison upang kunin ang kanyang huling badge. Habang iniisip ng mga bida na kailangang kumalma ni Morrison, napansin nila na nawawala si Munchlax. Gutom na ang Team Rocket at iisa na lang ang cookie nila. Naisip ni James na kailangan nila itong hatiin, ngunit sinabi ni Jessie na masyado itong maliit para paghatian kaya dapat paglabanan na lang nila ito sa larong papel gunting bato. Ngunit habang naglalaban sila, napansin nilang nawawala ang kanilang cookie. Pinaghinalaan ng Team Rocket ang isa't isa na nagnakaw sa cookie, at nagsimula silang magbugbugan. Gayunpaman, kinuha pala ni Munchlax ang cookie. Nahanap ng mga bida si Munchlax at nakitang kinakain nito ang cookie ng kung sino, kaya pinagalitan ito ni May at ibinalik sa Pokeball. Iniisip ni May kung ano ang dapat niyang gawin dito. Iminungkahi ni Brock ang May's Purple Surprise, ngunit sinabi ni May na para siyang nagpapakain ng isang butas na walang hangganan. Nahanap ng mga bida ang Pokemon Center at nakita rin nila si Morrison. Sinabi ni Morrison sa mga bida na hindi na niya kailangang magmadali dahil wala palang gym sa isla, kaya pupunta na lang siya sa center para pagpahingahin si Beldam. Sinabi ni Ash na ganoon din ang gagawin niya para kay Pikachu. Naglakad sina Ash at Morrison at nagsimulang magunahan para magpaligsahan. Gayunpaman, nagpatuloy sila sa pagtakbo at nauwi sa pagbangga sa counter sa harap ni Nurse Joy. Nag-alala si Nurse Joy sa dalawa na ibinigay ang kanilang Pokemon para ipagamot. Pagsapit ng gabi, habang kumakain si Ash, dumating si Morrison at sinabi na kaya niyang kumain ng 20 nito. Dinagdagan ni Ash ang pusta at ganoon din ang ginawa ni Morrison. Maya-maya sa oras ng paliligo, inaya na ni Brock at Max si Ash na umalis dahil tapos na silang maligo. Ganun pa man, sinabi ni Morrison kay Ash na kaya niya pang manatili doon ng mas matagal, kaya hindi muna umalis si Ash at pareho silang lumubog ng mas malalim sa mainit na tubig. Pinalakas ni Morrison ang init at ilang saglit lang ay nawala na sila ng malay. Pagkatapos nun ay nakita silang pinapalamig ng kanilang mga kasama at lumapit si Joy kina Morrison at Ash para ibigay ang mga Pokemon na ipinagamot nila. Ibinigay ni Morrison at Ash kay Joy ang lahat ng kanilang mga Pokemon para ipagamot. Naisip ni Ash na oras na para matulog at ganoon din ang ginawa ni Morrison, ngunit sa labas. Nagtanong si May kung hindi ba mapanganib na matulog sa puno, ngunit sinabi ni Morrison na si Beldam ang bahala sa kanya, sabay kapit kay Beldam na siyang nagdala sa kanya sa itaas ng puno kung nasaan ang kanyang duyan. Nagtanong siya kung may gustong matulog sa puno at tinanggap ni Ash ang alok na ito. Sinabi ni Ash na kasama niya si Pikachu na magbabantay sa kanya, ngunit nahulog siya, bagaman nasalo siya ni Beldam. Ipinahiram ni Morrison kay Ash ang isa pa niyang duyan. Iginiit ni Morrison na matigas ang ulo ni Ash, ngunit sinabi ni Ash na matigas din ang ulo ni Morrison. Inamin ni Ash na masarap matulog sa puno, kaya sinabi ni Morrison kay Ash na dahil ito sa napapalibutan sila ng maraming kaibigan, tulad ni Beldam, ang mga dahon, mga bituin, at ang mga wild Pokemon. Kinaumagahan, hinalo ni May ang mga berry para sa kanyang pink surprise, isang recipe na ginawa ni Professor Oak, at ibinigay ito kay Munchlax. Kumain si Munchlax at nabusog. Sinabi ni Max kay Munchlax na marami siyang Pokeblock sa Pokeblock case, kaya kailangan lang nitong humingi sa kanya. Gayunpaman, nakatulog na si Munchlax at wala itong narinig. Naghanap sina Ash at Morrison ng lugar para magsanay. Hindi na nakakagulat, pareho nilang napili ang iisang lugar at nagsimulang magtalo. Nagsimula silang mag-arm wrestling gamit ang kanan at kaliwang kamay, kung saan pareho silang nanalo at natalo sa dalawang pagsubok. Kaya naman, nagkarera sila papunta sa tuktok ng bundok. Nakita sila ng Team Rocket at nakita ni Meowth si Beldam, naisip niyang mamasahihin nito ang kanilang boss pagkatapos ng mahabang araw, kaya nakumbinsi sina James at Jessie na hulihin ito. Nadulas si Ash at nahulog. Pinagtawanan siya ni Morrison, ngunit nahulog din ito. Nagsimulang tumunog ang kanilang mga tiyan at nang makakita ng mansanas, nagunahan sila para makuha ito. Gayunpaman, pareho silang nakakuha ng kalahati ng mansanas at pareho nilang inamin na magaling ang isa't isa. Biglang ninakaw ang kanilang mga Pokemon at nakulong sila sa loob ng isang hawla nang dumating ang Team Rocket. Lumipad palayo ang Team Rocket sakay ng balon, kaya sinubukan ni Ash at Morrison na lumabas ng hawla sa pamamagitan ng pagtakal rito, ngunit walang naging epekto. Ganun pa man, hindi sila sumuko at nakatakas sila sa hawla.
Pagkatapos, tumakbo sila upang tumalon sa isang bangin. Nahulog si Morrison, ngunit hinawakan ni Ash ang kamay nito at hinila ito pataas. Sumugod sina Ash at Morrison at nakatalon sa tuktok ng balon, na labis na ikinagulat ng Team Rocket. Binutis ni na Morrison at Ash ang balon sa pamamagitan ng pagkagat sa mga tenga nito. Hiningi ni na Ash at Morrison ang kanilang mga Pokemon, ngunit alam ni na Jessie at James na wala silang ibang Pokemon na dala. Hindi nito napigilan sina Ash at Morrison at nakipaglaban sila gamit ang kanilang mga sarili. Inilabas ni Jessie si Viper na gumamit ng Poison Tail. Tumayo sina Ash at Morrison at gumamit ng takedown. Inilabas ni James si Cacnea na gumamit ng Sandstorm para itulak sila. Pinuluputan ni Viper sina Ash at Morrison hanggang sa bumagsak sila. Muling tumayo sina Ash at Morrison at sumugod kina Viper at Cacnea sa pamamagitan ng paggamit ng takedown. Gayunpaman, tumilapon sina Cacnea at Viper sa hawla kaya nakalaya sina Pikachu at Beldam. Hindi rin sumuko ang Team Rocket dahil umatake si Viper gamit ang Bite at umatake si Cacnea ng Pin Missile. Sumakay si Pikachu kay Beldam kaya nagmintis sina Viper at Cacnea. Umatake si Beldam gamit ang takedown kay Cacnea at gumamit naman si Pikachu ng Iron Tail kay Viper. Inatake ni Pikachu ang Team Rocket ng Thunderbolt at pinatalsik sila ni Beldam gamit ang takedown. Pinuri ni na Morrison at Ash ang kanilang mga Pokemon at ang isa't isa. Sumakay si Morrison sa isang barko para makuha ang kanyang ika-8 badge, habang kailangan namang pumunta ng mga bida sa Slateport City para sa Grand Festival ni May. Nangako sina Ash at Morrison na magkikita silang muli sa Hoenn League.